Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa kamiling? Sige nga, alam mo ba kung kailan opisyal na naging isang ganap na bayan ng ating minamahal na kamiling? Bago pa man naging bayan, ang kamiling ay isa lamang bisita o baryo na sakop ng mas malaking bayan ng paniki. Wala itong sariling pamahalaan, sariling simbahan, at sariling pagkakakilanlan. Ngunit ang pangarap na maging malaya ay matagal nang initinataguyod ng mga mamamayan ng kamiling, lalo na sa pamumuno ni Don Francisco Soriano, isang matapang at mapanghas na kabesa de barangay. Dahil sa kanyang pagsusumamo at matatag na pamumuno, ang kamiling ay naging isang district commission mula 1834 hanggang 1837, isang mahalagang hakbang tungo sa ganap na kalayaan. Si Don Francisco Soriano mismo ang nagsilbing kauna-unahang district commissioner ng kamiling sa loob ng 3 taong ito, na sinundan ni na Domingo Claudio, Bernabe Bugarin at Pascual Kabakungan. Ang 3 taong ito ang nagsilbing training ground para sa kamiling, isang panahon ng pagsubok kung kaya na ba nitong pamunuan ang sarili nitong kapalaran. At noong 1838, matapos ang matagumpay na pagsubok, opisyal nang idiniklara ang kamiling bilang isang ganap at malayang bayan, hiwalay na mula sa inang bayan ng paniki. Ang pangarap ng mga tao sa kamiling ay natupad na. Hindi na sila baryo ng iba. Sila ay isang pueblo, isang bayang may sariling pamahalaan, sariling batas, at sariling dangal. At ang kauna-unahang gobernadorsilyo, ang katumbas ng alkalde noong panahon ng Espanyol ng Bagong Bayan, ay si Don Vicente Galsim. Siya ang nanguna sa paghubog ng ating bayan sa kanyang unang mga taon. Ayon sa mga tala, sinundan siya ng 38 iba pang gobernadorsilyo hanggang sa sumiklab ang Rebolusyong Pilipino at dumating ang panahon ng mga Amerikano. Ang taong 1838 ay hindi lamang isang petsa sa ating mga aklat. Ito ang kaarawan ng ating bayan, ang araw na isinilang ang kamiling bilang isang politikal na entidad. Bago ang taong ito, ang ating mga ninuno ay walang sariling boses sa pamahalaan. Pagkatapos ng 1838, sila na ang nagpasya para sa kanilang sariling kapakanan. Ang pagiging malaya ay nangangahulugan din ng pagkakaroon ng sariling simbahan. Dahil hiwalay na ang bayan, kinailangan din ng kamiling ang sarili nitong parokya at sariling kura-paroko. Noong 1841, sa pamumuno ni Father Benito Foncuberta, ang San Miguel de Camiling ay opisyal nang naging isang ganap na parokya, isang mahalagang sangkap sa pagkakakilanlan ng isang bayang Espanyol. At noong 1845, ang mga opisyal na record ng simbahan ay nagsimula ng gumamit ng pangalang San Miguel de Camiling, isang patunay na ang bayang ito ay nakatayo na ng matatag sa sarili nitong mga paa. Sa ilalim ni Father Angel Gomez mula 1849, sumailalim sa malawakang pagpapaunlad ang kamiling. Isang bagong simbahan na may barok fasad ang itinayo, kasama ang tribunal, paaralan at isang 4 na ektaryang plaza. Ang plaza na ito, ang ating kilalang Plaza Rizal ngayon, ay isa sa pinakamalaking plaza sa buong probinsya ng Tarlac, isang simbolo ng kasarinlan at pagkakaisa ng bayan. Sa madaling salita, sa loob lamang ng 11 taon mula 1838 hanggang 1849, ang kamiling ay nagkaroon na ng lahat ng katangian ng isang ganap na bayan. Sariling pamahalaan, sariling simbahan, sariling plaza, sariling paaralan at sariling sementeryo. Ang pagkatatag ng kamiling ay hindi lamang isang administratibong pangyayari. Ito ay tagumpay ng kolektibong pagsisikap ng ating mga ninuno, lalo na ni Don Francisco Soriano at ng mga unang gobernadorsilyo. Sa panahong ito, ang kamiling ay unti-unti nang naging sentro ng kalakalan at agrikultura sa hilagang kanlurang bahagi ng Tarlac. Hindi na ito ang dating maliit at nakadependeng baryo. Ang dating swampy area na Kakamilingan sa tabi ng ilog ay naging isang maunlad na bayan. Ang mga inapo ng mga Ayeta ay nasa kabundukan na, at ang mga bagong settler mula sa Ilocos at Pangasinan
ay dumarating. Subalit, hindi naging madali ang mga unang taon ng kalayaan. Ang bagong bayan ay humarap sa hamon ng pagbaha, pag-atake ng mga tulisan, at patuloy na pagtatayo ng mga kinakakilanglang infrastruktura. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang mga mamamayan ng Kamiling ay hindi sumuko. Itinayo nila ang kanilang bayan. Literal na brick by brick, tao sa tao, panalangin sa panalangin. Sa mga susunod na dekada, ang mga gobernadorsilyo ay nagpatayo ng mga irigasyon, kalsada at tulay. Mga pundasyong nagbigay daan sa pag-unlad ng ekonomiya ng bayan. At nang sumiklab ang Rebolusyon Filipino noong 1896, ang Kamiling ay naging isang matatag na maog ng mga rebolusyonaryo. Handa ng ipaglaban ang kalayaan hindi lamang ng bayan, kundi ng buong bansa. Hindi nagkataon na naging matapang ang mga taga-Kamiling sa rebolusyon, sapagkat mula pa noong 1838, natutunan na nilang ipaglaban ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Ang 1838 ay hindi lamang taon ng tagumpay. Ito ay taon ng pangako. Ang pangako ng ating mga ninuno sa isa't isa na itataguyod nila ang bayang ito para sa mga susunod na henerasyon. Tayong mga taga-Kamiling ngayon ay nagmamana ng pananagutang iyan. Ang ating bayan ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang ideya. Isang ideya na itinatag noong 1838. Kaya sa susunod na magdiwang tayo ng araw ng ating bayan, alalahanin natin ang araw na ito. Hindi ang araw ng fiesta, kundi ang araw ng ating kalayaan bilang isang bayan. Ito ang ating tunay na kaarawan. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa Kamiling? I-comment sa baba. Baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-Kamiling.